Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ang patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good evening po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi natin ng good evening. Ba? Marami tayo at siguro magandang bigyan natin ng magandang ending ang araw ng ating mga katabi ngayon. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, mabait akong tao. Di ba parang nabwisit lalo yung katabi mo? Talaga ba? No? Pagkatapos mo kung bwisitin kanina, sasabihin mo mabait kang tao. No, ba't parang hindi nyo sinabi? Sabihin nyo nga po ng malakas sa katabi ninyo, mabait akong tao. Wow! Talagang naniniwala kayo ha. Mabait akong tao. Well, lahat naman tayo may angking kabutihan. Amen. Lahat tayo may angking kabutihan. Bakit? Sapagkat walang masamang nilikha ang Diyos. Yan ang itatatak mo sa isip at puso mo. Dahil ang sabi nga nila, kung anong sinasabi sa iyo, siyang pinaniniwalaan mo. Kaya kung lagi na lang ang
Bubulyaw mo sa mga kasama mo sa bahay, buwisit talaga kayo, wala kang kwenta, pabigat ka talaga, ay talagang yun sila. Yun ang ginawa mo sa kanila, yun ang tingin mo sa kanila. Kaya ito'y magandang paalala sa atin, na itong pagkakataon ng pagdalo ng Pong Jesus Nazareno ay isang malaking paalala sa atin na wag nating ikakahiya, wag natin itatatwa, wag natin itatago ang pagiging mabuting tao. Ang paggawa natin ng kabaitan at kabutihan sa iba. Pero pag tinignan natin ang Pong Jesus Nazareno kahapon, kung kayo ay nagsimba, sabi natin ang Pong Jesus Nazareno ay merong dala-dala, meron siyang taglay. Ano ang kanyang malaking dala? Krus. Pag sinabi natin krus, mga pagsubok sa buhay, mga paghihirap sa buhay, the cross of our life. At lahat tayo, katulad ng Panginoong Jesus Nazareno, ay may kanya-kanyang pasan na krus. Pero pag tinignan natin ang Pong Jesus Nazareno, kung babalikan natin ang life story niya, kanina napanood ko, naalala po ninyo yung sikat na naging kwento ng buhay ni Kristo, pelikula ng buhay ni Kristo, na ginawa ni Mel Gibson. Anong pamagat? The Passion of Christ. Kanina, meron na palang part 2, the resurrection. Abangan natin yon. Pag binalikan natin yung mga pelikula ng buhay ni Kristo, Jesus of Nazareth, The Passion of Christ, sa Tagalog meron tayo dati, di ba? Kristo ang pamagat. Sino ba yung artista doon? Yung lalaki? Yung gumanap na Kristo? Sino ho yun? Ranillo. Di ba? Pero pag tinignan ho niya, pag binalikan natin, kahit sa kasulatan, nung pasan-pasan ni Kristo ang krus, nung dala-dala niya ang paghihirap at hinarap niya ang kamatayan, anong attitude meron siya? Anong disposisyon niya nung dinadala niya ang krus na ito? Walang angal. Walang ingay. Walang reklamo. Para yatang pag sinabi ko ditong lahat ng ni minsan hindi nagreklamo sa buhay, lahat ng hindi minsan hindi nagreklamo ang maiiwan, baka lahat tayo lumabas. Dahil lahat tayo minsan sa buhay natin napuno rin. Nainis din, nagreklamo din. Baka nga hindi minsan baka nga madalas. Pero siya, tignan ho ninyo, tahimik niyang hinarap ang bawat sandali ng kanyang buhay. Hindi lang sa mga panahon ng paghihirap, nung bang marami nang sumusunod kay Kristo, dahil marami na siyang pinagaling, marami na siyang ginawang himala, marami nang humahanga sa Kanya, narinig niyo po ba siyang, siyempre ako yan no? Thank you. Wala. Tahimik. Habang maingay sa pagpupuri ang mga tao sa paligid niya, habang umaalingaw-ngaw ang mga paghanga sa Kanya, ang papuri sa Kanya, ang palakpakan sa Kanya, tahimik niya rin yung hinarap. At ito ang tinuturo ng ating ebanghelyo ngayon. Sa ating mga lektor at commentator, naalala ho ninyo, lalo na kayo, kung kailan natin binabasa ang ebanghelyong ito. Anong araw? Unang araw ng Kwaresma. Naalala ho ninyo? Ash Wednesday Gospel. Pag mag-aayuno kayo, pag maglilimos kayo, pag magdadasal kayo, tahimik. Huwag maingay. Sa mundo natin ngayon, hindi lang po busina, hindi lang sigawan ng mga tao, ng mga bata, hindi lamang pong mga bomba, dinamita, hindi lang gera ang nagpapaingay. May mga ingay na hindi naririnig. Ito yung ingay sa isipan at kalooban natin na dulot ng kasalanang inililihim natin, ng kasamaang itinatago natin. Kaya anong sasabihin natin? Bakit parang hindi ka payapa?
Hindi porket hindi nagsasalita, walang problema. Hindi porket hindi maingay, masaya sa buhay. Naalala ko nung ako'y minsang naimbitahan maging speaker sa isang conference yata o recollection. Nung ako'y nagsasalita na, habang nagtutok ako, alam niyo po, tinapatan nila ako ng electric fan. Tinapatan ako ng electric fan. Bukod sa sinipon ako, ayokong tinatapatan ho dito ng electric fan. Dahil ako ay may sipunin din, sinusitis. Bukod sa sinipon ako, bukod sa nabawasan yung tinitipid ko ng buhok, tinutok ba naman eh. No? Ang problema sa electric fan, napakaingay. Habang nagtutok ako, yung electric fan, tok, 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 nagtutok din. So pagkatapos ng aking talk, pumunta ako doon sa nag-imbita sa akin. Sabi ko, alam mo, palitan nyo na yung electric pan nyo. Mukhang sira na. Sabi niya, hindi po sira yan, Father. Baka ikaw ang sira. Ba? Sabi ko, loko-loko to ha. Eh, kaibigan ko naman yun, kaya kami nagbibiruan din. Sabi ko, ikaw ha? Sabi niya, Father, hindi po sira yan. Matagal na. Kaya maingay na. Matagal na. Kaya maingay na. Minsan ang tao parang electric fan din pala. Pag marami nang nabibigay, nagiging maingay. Ako nagbigay niyan. Pag marami nang nagagawa, nagiging mangawa. Ako nagpasok dyan. Ako gumawa niyan. Ako nagturo dyan. Kaya napakagandang paalala sa atin ng pagdalaw ng imahe ng Pong Jesus Nazareno. Na sa buhay, hindi mo kinakailangan lagi magpakilala. Hayaan mo ang Diyos ang magpakilala sa iyo. Sa pamamagitan ng tahimik na kabutihan, mabuti at tamang ginagawa mo. Let your good, faithful works make you known. Hayaan mong ang mabubuti at tamang ginagawa mo ang magpakilala sa iyo. Naalala ho ninyo ang description kay Saint Charbel, isang ermitanyo, monk, na kahit itinago niya ang sarili niya sa kabundukan, ngayon 33,000 miracles at kilalang kilala na rin siya, pero nasa loob lamang siya. Paano niya nagawang maging kilala? Ang Diyos ang nagpakilala sa kanya. Dahil sa kanyang tahimik na pagdarasal. Dahil sa kanyang tahimik na sakripisyo. Dahil sa kanyang tahimik na kabutihan. No fame, no preaching. Only God. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, hayaan natin na ang ating mabubuting gawa, ang ating pagsasabi ng totoo, ang ating pagsisikap na maging mabuti, ang siyang maging paraan ng Diyos upang ipakilala tayo sa mundo. Amen.